So we have introduced the column strength curve, okay, coming from Euler's buckling theory. Okay, so for our failure sa column natin, we will have two types of failures. We will have the buckling failure in general. Okay, so this buckling will be our first limit state later for our column. Nga gano'n, kina-consider siya as a failure state or a limit state. Kasi di ba, once mag-buckle ang imong column, okay, that is considered as a deformation. And ang atong deformation, na-consider na siya as a limit state natin. So ang atong mag-buckle sa column class is dependent if what is the amount of stress nga na-induce during that buckling nga activity. So if ever ang imong buckling stress is less than sa aton nga proportional limit ng stress natin, so we will call this under the elastic buckling. Okay, take note diba ang aton nga concept coming from strata materials or even CTES natin, or sa aton nga concept ng steel in general, diba, if wala sa nag-yield or ang iya nga stress is wala naglabot sa yield point, diba mo sa lingon, consider ka siya as elastic. Even kay reinforced concrete design, ang iya ginagamit ng elastic stage is up to the yield point natin. But for our steel, we will be more specific sa mga stages natin, kaya we won't consider the yield point as our limit for the elastic stage, but rather, we will use the proportional limit as the limit ng aton na elastic stage. Kaya kung totoo doon lang, di ba ang aton na elastic stage is as lang sa proportional limit. Kaya once mag-go beyond sa aton na proportional limit, we all know ang aton na stress strain curve is hindi na siya linear, but rather, the curve na siya, ang imo nga slope ng stress strain is the vary. Okay? So, meaning, mas daba ang column natin, more likely, anong iya mo siya? Elastic buckling ang iya na ma-experience, or ang sakto na term is, the higher ang imo nga slenderness ratio, kaya ang iya nga mode of failure is elastic buckling. The shorter ang imo nga column, ang imo nga mode of failure is inelastic buckling, wherein, ang equation sa curve natin, for elastic buckling, sa aton na stress, or the critical stress before siya mag-buckle is the Euler's equation na pi squared A over the square sa aton na slenderness ratio. Wherein, ang aton na modulus of elasticity is ang modulus of elasticity na under the proportional limit. Okay? But, as it transition class to inelastic stage sa dali na tangent nila, kaya ang ginagamit natin na modulus of elasticity is D, na tawag na isang isang T. This is the tangent modulus, wherein the transition na siya ang behavior niya from elastic to plastic. Okay? So, ang maximum na itong class na stress na consider for compression is only at the yield state niya or niya nga yield stress. Okay? So, let's compare that to our tension. So this is our compression or the column strength curve natin, and this is the tensile na stress strain relationship. Okay, dumdumon na class kay tension natin. Okay, lain ang behavior sa compression sa tension. Nariba sa tension, gina-consider ta na elastic up to the yield point natin. Amo lang sa steel, sa reinforced concrete, ma-consider mo siya na under siya sa working stress stage or ang working stress design. Okay, na lang ang crack stage na pala. Okay, di ba ang maximum na amount of stress is half, almost half some Fy before mo siya ma-transition sa ultimate stage. Ultimate stage na ba? So good. Okay, na-timer sa doon. Di ba ang bal, if ang imo nga amount of stress under the crack stage exceeds the, na siya mo, ang 170 if 420, tsaka to. Tapos, naisabi na siya ka-provision kung 280 MPa below yung mga yield strength, kung nang iyang maximum na yield stress or tensile stress na may experience na mambal mo under sa working stage. So, technically, ang ginagamit ka sa reinforced concrete, since ang aton na steel nila is under tension siya, so na-consider siya na elastic upon this point. Okay? So, after this, once mag-yield siya, this is the plastic stage natin. Tapos may strain hardening. Nagtawag siya na strain hardening. Kaya, even though nag-elongate siya, na MRSA sa liwat, even after significant amount of strain. And this is our ultimate stress or atong mga F sub U and the failure stage ng atong nga material. Okay? And this is for the column natin. Makaya na differentiate ang column, ang atas, sabi ang compression, ang tension in general. Pag-uli sa compression Pag-uli siya. Okay, again sa tension niya, kapilan na nakita, even sa reinforced concrete design, ang munang ginagamit.
But the compression, ang ating ginagamit is wala tayo gagamit sa strain, but rather ang relationship sa slenderness ratio, which comprises the section property in terms of the length of the column na total iyang radius of gyration sa axis of bending. Okay? Anong pinaka-post inclination? The longer the column, ano tapos yan? The slender it becomes. Tapos, ang imo nga strength is smaller. Tapos, ang imo nga limit, ang imo nga failure state is elastic na buckling. The shorter the column, the higher the strength, dayon, ang imo nga failure state is inelastic buckling. Okay? So, nung paano mabalaan kung elastic or inelastic? Kaya ang iyang critical buckling stress is either above the proportional limit stress natin or below sina. So, hindi siya ang aton nga yield stress. Iba sila i-compare ninyo ang amount of stress versus the yield stress. Hindi. That is always less than sa yield stress natin. Okay? So, balikan daliwat ang aton nga Euler's critical buckling stress. Amo nang equation na dapat hindi niyo malimtan na memorize. Euler's critical buckling stress, na-label siya as FCR, that is pi squared E over the square sa aton na slenderness ratio. Wherein, ang aton na slenderness ratio is equal to L over R. Okay, so let's talk about more sa aton na slenderness ratio. So let's talk about effective length. Okay? So for our effective length, and we have derived here, ang aton na critical buckling stress is derived from the slenderness ratio na L over R. Okay? So we have here a model of a column na simply supported or a simple support siya. So meaning, ang iya nga ends, wala sa resistance to rotation. So, pag-apply mo sa load, ang imo nga end, hindi siya mag-apply sa moment na kung gano'n nga mag-leads to ang column once mag-apply ka sa compressive loads. So, nung significance na. So, ang atong assumption class for buckling equations na to. Okay? First, ang column is perfectly straight with no initial wickedness. So, naman sila sila. In-assume na hindi na straight ang column na wala kasang induce nga additional or magnified moment. Anong isang term, sir, ng magnified moment? Moment magnification. Diba this is your column? May action load. So, naman tayo sa column yung after siya mag-experience ang action load, mabakol siya. Hindi na mabakol siya, mag-bend siya about this direction. Let's say this is our point A. So after siya mag-bakol, ang imo ng point A is masailotic. So about this point, madali yung aton na point of application ng load natin. Okay? Ang ina siya na application ng action load natin will now have eccentricity. Meaning, initially, kung wala sa supportiveness class, ang imo ng experience ng point A is pure pressure. So after yung mag-bakol, there will be eccentricity na mag-induce sa magnified moment. Or may alam sa pinatawag na moment caused by this eccentricity after buckling. So, ang assumption natin sa aton yung buckling equation, ang column is perfectly straight para wala kasang induced nga additional moment due to buckling. Kaya muna yung klase ng problema sa column mo. Since ka-induce ka actually, once mag-buckle siya, automatically, dahil mag-fail ang column, i-design mo siya initially na purely for compression. Tapos pag nag-conte, ano na experience ng mga internal stresses ng A? This is combined na action compression plus bending. So meaning, gulpi nag-increase ang amount of stresses niya due to the combined normal stress and flexural stress. Amo lang disadvantage sa mga column class once mag-buckle sila. Kaya once mag-sige siya buckle, dadako ang iyang displacement sa right side or sa left side, dadako pa ng amount sa moment. Okay, so that is one of the disadvantages of steel na structure. Yung na-avoid din ng buckling. Once mag-buckle siya, automatic collapse na yun. Okay, ano siya mo? Do exponential lang yung effect. Gamay lang ang buckle, meaning madako ang stress. Meaning, kung madako ang stress, mas mabakol. Pag siya pag-buckle niya, madako pagin as na mag-collapse ng building. So that is the disadvantage under the compression ng steel. So atong assumption nila is perfectly straight. Kadua, the load is axial with no eccentricity. So purely axial ang column natin. And last is, ang initial ng slenderness ratio is applied
Okay? Ang column is pinned at both ends. Okay? Ma-apply ang load na dun. So what would be our elastic curve dali after pag-apply sa load na dun? So more likely, mabuckle siya, okay, going at this side or sa other side. Kung yung shapes ng aton na elastic curve. Okay? So that represents one length. Okay, what if islanda ang aton na support condition? Instead na pin, imuon na siya free and sa babaw. Ano ayan ang shapes ng aton na elastic curve? After ma-apply load. Pwede siya mag-sway, pilit, mas nagdako. Okay? Meaning, ang gina-consider natin na length is not the same with this anymore. Kaya nga, kung totoo dun, ang aton na length, okay, twice na siya ang length na i-consider natin for this curve na makomplete niya. Okay? Anong tawag sinig? So, for every support condition class, ang length na ginagamit natin for our Euler's buckling stress is dependent sa aton na elastic curve na assume coming from Euler's buckling theory. Okay? So, ang Euler's buckling theory class is only applicable, ang lang na ang imo nga linear ratio na L over R is applicable only to pin both ends. Okay, this defines ang isa ka length ng aton nga curve. But, ever mag-change ang aton nga support conditions, malain class ang aton nga curve. Okay? So, anong talabog? Okay. So, ang aton nga length na gamiton or the effective length will now become twice ang needed na length in order for us to replicate this elastic curve na derived ni Euler. Okay? So, instead of having that length lang gid, so ang ating nga length na gamiton for our lengthness ratio is dependent sa support condition. So, if ever support condition ta is, ano siya, pin sa dalong, tapos free sa babaw, ang tutuod na length na gamiton gali is twice of the amount ng length ng column natin, and that is our effective length. And we will use the new notation natin as the effective length factor natin. Okay? So that is the effective length factor K. So ang ato na critical buckling stress subong na ginagamit, that would now become pi squared T, a quantity of the slenderness ratio, wherein ang ato na slenderness ratio, we need to take into account the effective length factor based on the support conditions natin. Okay? Maybe open your code sa chapter 7. 7 is timber na siya. May table sa mga effective length factors. Oh. Okay na ni CP? Wala ka chapter 7. Chapter 7, timber. Ngayara na da sang effective length factor. Ay, 7 may sunod. Ano? Chapter 8. Timber. As if, anong stilaw? Apply mo yung 6. Chapter 6. Chapter 6 timber. Ngayara na sang ako lang table. Ako na makakita. Sige lang ako. Okay, 6-46. 6-46. So these are the approximate values ng ating mga effective length factor for our column. Okay, so we have here different support conditions. Okay, similar siya. A natin is fixed both ends. Okay, fixed both ends siya. Kadua is fixed sa dalom, pin sa babaw. Ikatlo is fixed sa dalom, tapos, ayun sakto yung term ba? Okay, may term siya ng rotation fix kag translation fix. Ano meaning sila? Kung hindi siya pwede mag-rotate, tapos hindi mo siya pwede mag-move laterally. Okay? Ang kadua naman is rotation free and translation. Rotation free and translation fix. Meaning, allowed siya mag-rotate, pero wala siya din na allow mag-move laterally. Tapos kung open na siya, this is rotation fixed and translation free.
So, ina-allow siya na mag-move laterally, pero wala siya ina-allow na mag-rotate. Ang last is rotation free and translation free. O, anong mga usual example sa mga translation free kag? Sa mga translation free. Let's say, sa yung mga framing system, sa nakababaw, meaning kung mag-apply ka sa load mo, free siya yung mag-sway, wala may mapugong sa iya nga mag-move laterally. Okay? Sana lang sa mambal na translation fix. Pasing babaw, may ara sang beam nga kapugong siya nga mag-translate laterally. Okay? But anong difference ng rotation fix and rotation free? That is a difference between the simple supports kag moment ng mga supports natin. Kaya nga itong simple supports, wala ga-resist ang moment or ga-allow rotation. Ang atong na fixed support is ga-allow, wala siya ga-allow sa ito ang bago ganyan. Di ba? Si simple support, ga-allow siya rotation. Naman nga wala ka sa internal movement na mag-prevent siya na mag-rotate. Kaya gina-allow yung mag-rotate. Si rotation fix or the fixed support natin, wala yung gina-allow na mag-rotate. Naman nga may ara ka sa movement na reaction to prevent the rotation natin. Naman lang mas kasimple mag-explain some supports. Okay? Ang supports nimo, sila ka-prevent sang intended nga behavior sang imo nga support kung gani nga mag-translate or kung gani nga mag-rotate. So si pin, ano na siya? Hinapunggan niya mag-translate imo nga body vertically kag horizontally. Ang imo naman nga fixed support, ano siya? Hinapunggan niya mag-translate ang imo nga body vertically kag horizontally kag hinapunggan niya mag-rotate. Si roller, ano siya? Hinapunggan nila nga mag-rotate ang imo nga body along the normal sang surface kag wala yung hinapunggan nga mag-rotate. Muna kasi simple yun ang supports natin. So no need to memorize all those type of figures ang supports. Hindi mo naman explain mo subong sa mga statics pala, as math. Na no need to memorize all those figures. Tandaan mo lang gidya kung ano ang behaviors ng inang support. Kaya wala mo lang iya resist mo translation kag rotation. Kaya kung minapunggan niya mag-translate, meaning may force na magpugong siya nga mag-move by that direction. Kung napunggan niya mag-rotate, meaning yung mapugong siya nga moment na mag-rotate about that point. Okay? You don't need to memorize nga, may mga slider, kapag nagagalipan ng mga unique pag ng mga support conditions. Okay? So, ang akong ginawabra class is, ina-memorize ko lang siya. Okay? So, syempre wala kami sa chapter 7. So, if ever pin-pin siya, syempre dali na derive ang aton nga Euler's buckling theory. So, we will use an effective length factor of 1. Okay? Kung fix, pila siya? Maulang ko liwat sa ruler yan. Ang pinaka-flexible ruler. Ay, pinili. Kung pin-pin, okay, di ba, i-allow ko siya nga mag-rotate sa punta. So, pag-apply ko sang load, full nga curve. Sakto? Kaya gina-allow ko mag-rotate sa punta. What if kung fix? Kung ganito din. So, kung i-bend ko sa anong shape ng curve? Nag-cute, no? Nag-cute siya. Ngayhan. Kaya ato nga fix class, only 50% sang length sang column ang ganito din mo. Yung totoo din ang shape is, if this is the length ng inyong column, tapos fix na siya. Siyempre, sa puno class, hindi na siya mag-rotate. Okay, pag-rotate na iya, somewhere diri na siya masugod. Okay. So, tutuod sa mga lengths ng inyong mga column, this is just 50% sa original na. Okay, ginagamay yung term na to. That is the fix. Diba? This is the ang pin-pin. Okay, full na curve. Tapos yung fix. Kita nyo? Pinapunggan ko siya mag-rotate sa punta. Parang nice na ito. Fix 0.5. Tapos we have fixed pin. That is 0.7. Let's try to imitate fixed pin. Let's say fix sa dalom, tapos pin sa babaw. Nagtakong curve, no? Kaya approximately 70% siya. Let's say agi ko 30% sa dalom, tapos sa babaw, this is the 70% sa curve na to. That is fixed pin.
only 70% sang imo nga length sang column ang gamiton mo for the Euler's buckling theory. Thank you. Same mga din sa atong nga interpretation sa translation free. Kaya diba, ang pag-bend niya is, kung itry mo siya i-project, times 2 sang length niya sa babaw, kung free na siya. Okay? Fixed free, 1. Fixed free nga, rotation fix, 2. Ano na yung mga reason? Pin, 1. Fixed, 0.5. Fixed pin, 0.7. Na tatlo ni class common ni Permia. Common na sila. Ang mga special cases na fixed free na rotation restraint, that is 1. Fixed free na rotation free, 2. Kung tatlo ni, no need magdala table. Okay? Alright, so na. So these are just the theoretical value. But in actual design class, the designers are allowed to use this ideal na mga values kung in-approximate siya. So we won't be using these values. Ang gamit ito is ang theoretical values na ito. Okay? So this time, ang aton nga, may pin free pa talaga. Pin free is 2. Same na ito na fixed. Okay, this time, ang aton nga critical buckling stress, ang aton nga sa ratio, subo, malindugang ta nga K. Okay? So this is KL over R. Ano meaning sa L? Ang L naton will be the unbraced length. Nga unbraced length. Kaya between that point na wala ka sang bracing, ina-allow mo siya class na mag-buckle. Kaya for example, hold mo ito manaliwa. Ito, bro kasi yung Mr. Mabugat. Kung gini sa ito nga. Hindi. Sa lang side. Okay? Kung if ever this is tawag ni ng may restraint or let's say may sa lateral support, pag-apply ko sa load, hindi po tanang magagawa ito. Pero hindi lang sa pagtutuwa rin. Pag-apply ko na yun, matabo, kung ganyan nga mag-buckle. Pero wala siya na sa load. Ba't naman nasa nan? Kita niyo? Kung nabi mo siyang shape. So, kung natawag ninyo, ang iya nga elastic curve is duwa na kabilog. So, if there is a presence of a lateral support, meaning ang aton na length na ganito nila is between the distances ng aton na mga lateral support. Okay, for every lateral support nimo, ka-form isang bagong na elastic curve. Okay, so for short, ang aton na L class, this is not just the length ng column na to, but rather the unbraced length ng column. So ang atong non-braced length, pwede siya mag-exist both minor kag major axis. Non-braced length. Dinata sa pinaka-importante, the limit states. So what are the limit states na i-apply natin for our compression members? Siyempre, first is ang aton nga flexural buckling. Okay? So in-introduce natin earlier ng type of limit stress. So this is the buckling stress natin, but in the nature of flexural buckling nga. Flexural buckling, kay one direction lang sang buckling ang pinakonsider natin like the flexure na behavior. Okay? So also known as the Euler's buckling natin, and this is the failure of the member due to bending of the member about the axis, take note, with the larger na slenderness ratio. Ngayon, ano na ang ato nga na concept with slenderness ratio? The larger ang imo nga slenderness ratio, meaning the weaker ang imo nga member about that axis sa resistance sa bending. Same sa ruler. Kung i-apply ko ang load na axial, din siya more likely mauna bend sa strong or sa weak.